Ito ay inaasahang magiging isang maluwalhating opensiba ngayong tag-init, ang huling pagtulak na kailangan ni Vladimir Putin upang ihanda ang entablado para sa ganap na pagsakop sa Ukraine. Kapag nagtagumpay si Putin, maaari niyang balewalain ang mga usapin tungkol sa kapayapaan at tigil putukan. Makukuha niya ang matagal na niyang gusto. At wala nang magagawa ang kahit sino tungkol dito. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nagbagsakan sa paligid niya ang mga plano ni Putin. Pumatay ang Ukraine ng 31,000 sundalong Ruso sa nabigong opensiba ng Russia noong tag-init at araw-araw ay may nadadagdag pang namamatay. Kaya lalong nagiging desperado si Putin. Ayon iyan sa The Economist na naglabas ng artikulo noong Hulyo 9 kung saan masusing tinalakay ang datos tungkol sa opensiba ni Putin ngayong tag-init. Itinuro nito na wala pang opisyal na tala ng mga nasawi sa magkabilang panig ng digmaan. Ibig sabihin, umasa ito sa sariling Daily War tracker para makuha ang mga bilang. Gumagamit ang tracker na iyon ng satellite data at mga pagbabago sa teritoryo para matukoy ang mga lugar sa Ukraine kung saan tumindi ang labanan. Isinasaalang-alang din ng The Economist ang mga pagtatansya ng casualty mula sa mahigit 200 independent na mananaliksik at mga pamahalaan sa kanluran na pinagsasama nila sa kanilang satellite tracking para makabuo ng pagtatantiya sa araw-araw na bilang ng namamatay sa Russia. Hindi maganda ang mga pagtatansyang iyon kung ikaw si Vladimir Putin. Hanggang Hulyo 9, batay sa The Economist, tinatayang 70,000 hanggang 1.3 milyon na sundalo ng Russia ang namatay, nasugatan o nabihag simula nang simulan ni Putin ang kanyang nabigong pananakop noong Pebrero 2022. Ayon sa tala ng Russia, nasa pagitan ng 170,000 at 350,000 ang nasawi sa mga iyon. Gamit ang mga numerong ito at hinati-hati sa taunang at buwanang bilang, nakabuo ng pagtatansya ang The Economist. Batay sa aming datos, tinatayang nasa 31,000 Ruso na ang posibleng namatay sa summer offensive na nagsimula noong Mayo 1. Ayon sa ulat ng pahayagan, noong Hulyo 9, mas mahirap tukuyin ang bilang ng mga sundalong Ukrainian na napatay sa parehong panahon. Ayon sa Kiev Independent, na nag-ulat ng mga estadistika ng The Economist sa sarili nitong artikulo noong Hulyo 10, ang pinakamagandang pagtataya ay nagmula sa Center for Strategic and International Studies or Center for Strategic and International Studies. Ipinapakita ng mga datos ng Center for Strategic and International Studies na ang Ukraine ay nakaranas ng humigit kumulang 40,000 na casualty simula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, kung saan nasa pagitan ng 6,000 at 10,000 sa mga kaswalteng iyon ay mga namatay. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Kung kukunin ang pinakamababang bilang sa pagtatayang iyon, ipinapakita ng mga numerong ito na ang Russia ay nawalan ng kalahati ng bilang ng mga sundalong nawala sa Ukraine sa buong digmaan, sa isang opensiba na nagsimula lamang ng seryoso noong Mayo 1. At kapag tiningnan ang mga ratio, nagiging malinaw kung bakit napakalaking problema niyan para kay Putin. Ang pagkawala ng Russia na 31,000 ay nangyari sa loob ng humigit kumulang 25 buwan na panahon. Humigit kumulang 12,200 at 400 sundalo bawat buwan ang namamatay sa Russia sa summer offensive. Sa kabilang banda, at kung tama ang mga numero ng Center for Strategic and International Studies, ang buwanang death rate ng Ukraine ay nasa pagitan ng 1,481 at 2,469 kada buwan. Ang summer offensive ni Putin ay maituturing na isang malaking kabiguan lamang. Habang pinaigting ng Rusya ang kanilang mga operasyon, nauwi ito sa pagkawala ng higit 10 beses na mas maraming sundalo kumpara sa bilang ng mga sundalong namamatay sa Ukraine bawat buwan. Malaki ito at nagpapahiwatig na malayo pa si Putin sa pagtamo ng mga layunin niya para sa kanyang summer offensive. Tungkol naman sa kung ano ang mga layuning iyon, nakadepende ito sa pinagmumulan ng impormasyon. Noong Hunyo 8, iniulat ng The Economist na ang mga nahuling sundalong Ruso ay nagsasabi sa Ukraine na ang summer offensive ni Putin ay inilahad sa kanila bilang huling pagsugod bago tuluyang bumagsak ang buong bansa. Ang layunin, kung paniniwalaan ito, ay tila upang basagin ang moral ng Ukraine
para bumagsak ang bansa sa bigat ng opensiba ng Russia. Nakausap din ng The Economist si Mikhailo Kemetyuk na nagsisilbi sa Typhoon Unit ng Ukraine, ang pinuno ng isang elite na grupo ng mga sundalo na nagpapatakbo ng mga unmanned vehicle ng Ukraine. Ayon kay Kemetyuk, patuloy na nakakapanulak ang Russia ng ganito dahil hindi naiintindihan ng mga commander ang kanilang mga sundalo. Mga 80% ng mga bagong recruit ng Russia ang namamatay para sa huling pagsugod ni Putin, ayon sa kanya. Gayunpaman, tila walang katapusan ang malalim na balon na pinagkukunan ni Putin. Ang malinaw dito ay ang propagandang dahilan sa Summer Offensive. Ipinapakita ni Putin ang opensiba bilang huling pagtulak papasok sa Ukraine, nagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga sundalo. Parehong ang mga nasa labanan na, at ang mga pumipirma ng kanyang mga kontrata sa militar ay naniniwalang malapit nang matapos ang digmaan kung makukuha nila ang mas malaking bahagi ng Ukraine ngayong tag-init. Ngunit iba ang realidad. Kahit makuha ng mga sundalong iyon ang dami ng teritoryong gusto ni Putin, magpapatuloy pa rin ang digmaan ng maraming taon. Pagkatapos ng tag-init na ito, wala nang huling pagsugod, kundi tuloy-tuloy na pagmarcha ng mga Ruso bilang pambala sa kanyon, patungo sa kanilang tiyak na kamatayan. Sa mas makatotohanang banda, ang mga layunin ng opensiba ni Putin ngayong tag-init ay maaaring ibuod sa kanyang kagustuhang makakuha ng teritoryo sa tatlong pangunahing lugar sa Ukraine: Sumy, Pokrovsk, at ang silangang lungsod ng Kostiantynivka. Ayon yan sa British Broadcasting Corporation, at may iba't ibang dahilan si Putin kung bakit gusto niyang puntiryahin ang bawat isa sa mga rehiyong ito. Target ang Sumy dahil isa itong border oblast sa Ukraine na, kung mananatili sa kontrol ng Ukraine, maglalagay sa mga border oblast ng Russia tulad ng Kursk sa mataas na panganib. May masasamang alaala si Putin tungkol sa kontra-invasion ng Ukraine noong Agosto 2024 sa Kursk. Inabot ng 2025 bago naging kampante ang kanyang mga puwersa na napaalis na ang mga sundalo ng Ukraine mula sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming teritoryo sa Sumy, naniniwala si Putin na makakalikha siya ng buffer zone na pipigil sa muling pagganap ng ganitong kontra-invasion. Makatuwiran ang lohika ng opensiba sa tag-init sa Sumy na tungkol sa pagbuo ng malaking hadlang sa daraanan ng Ukraine. Gayunpaman, hindi tugma ang rason na ito sa kwento ng huling pagsugod na ipinapasa ni Putin sa kanyang mga sundalo. Bagamat mahalaga ang isang buffer zone, hindi ito nangangahulugan ng ganap at lubos na tagumpay sa Ukraine. Isa lang itong lugar na tiyak na palaging aatakehin kung magagawa ng Russia ang kanilang buffer zone. Bigo na ang Russia sa Sumy. Natatalakayin pa mamaya sa video. Susunod naman ay Pokrovsk, isa sa pinakamahalagang estratehikong sentro sa silangang Ukraine. Matagal nang nasa radar ni Putin ang Pokrovsk, mahigit 2 taon na. Ganoon na katagal niyang sinusubukang sakupin ito. Ang lungsod na may pre-war na populasyon na humigit kumulang 60,000 katao, karamihan sa kanila ay lumikas na. Ang Pokrovsk ay mahalaga dahil sa ilang kadahilanan. Ang Ukraine ay gumagamit sa lokasyon na ito bilang sentrong logistical para sa pagpapadala ng mga tropa at kagamitan sa iba pang bahagi ng Donetsk na kanilang ipinaglalaban. Para kay Putin, mapuputol ang mahalagang linya ng supply sa Pokrovsk kapag ito ay naagaw. Nangangahulugan din ito na makokontrol niya ang lungsod na nasa loob ng 12 milya mula sa administratibong hangganan ng Donetsk. Kunin mo ang hangganan at makukuha mo ang Donetsk. At sa isang iglap, matutupad na ang isa sa mga pangunahing layunin ni Putin sa teritoryo. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na naniniwala ang punong komandante ng hukbong sandatahan ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, na nagtipon si Putin ng humigit kumulang 100 at 10,000 sundalo malapit sa Pokrovsk ngayong tag-init. Gayunpaman, hindi nagsasagawa ang mga sundalong iyon ng isang malaki at sabayang pag-atake. Masyadong halata iyon. Nadiskubre ng Ukraine ang malaking hanay ng mga sundalo at armor na maaari nilang wasakin gamit ang drone at artillerya. Sa halip, ang mga puwersa ng Rusya ay sumusugod gamit ang tinatawag ng British Broadcasting Corporation na isang dahan-dahang opensiba, kung saan nagpapadala sila ng maraming maliliit na unit upang salakayin ang mga posisyon ng Ukraine sunod-sunod. Isa itong human wave na estratehiya na nagre-resulta sa napakaraming kaswalti para sa Rusya. Gayon din, maaaring mapalapit ni Putin sa isang lungsod na talagang kailangan niya.
At naroon din ang Kostiantynivka. Sa estratehiya, hindi kasing halaga ng Pokrovsk o ng mas malawak na Sumy Oblast ang bayang ito. Gusto pa rin itong angkinin ni Putin dahil makakatulong ito sa kanya na makumpleto ang Cauldron strategy para makuha ang Pokrovsk. Simple lang ang konsepto. Ang Cauldron ay parang kalahating bilog na pumapalibot sa Pokrovsk na nagbibigay daan sa Russia na umatake mula sa iba't ibang panig. Sa pag-atake ng Russia mula sa iba't ibang panig, maaari nilang hatiin ang mga tropa ng Ukraine. Umaasa sila sa sunod-sunod na pag-atake para pahinain ang mga tagapagtanggol hanggang sa mabutas nila ang depensa. Kapag nakalusot na ang mga sundalo ng Russia, maaari silang pumasok sa Pokrovsk at lumikha ng mga bagong linya ng labanan. Sa huli, masisira ang mga depensa ng Ukraine. Mas mapapadali ang estratehiyang iyon kapag nakuha na ang Kostiantynivka. Ngunit, gaya ng nakita sa ibang bahagi ng opensiba ng Russia, ngayong tag-init, malayo ang nais ni Putin sa kanyang nakakamit. 31,000 sa kanyang mga sundalo ang namatay sa digmaan sa Ukraine, kaya't hindi niya nakamit ang kanyang mga layunin. At may dalawang dahilan kung bakit. Una, ang opensiba ngayong tag-init ay kumakatawan sa pinakamabilis na tangkang pagsulong ng Russia sa loob ng mahigit 2 taon. Itinuro ng The Economist iyon sa artikulo nito noong Hulyo 9 na binanggit na pinagsama ng Russia ang mas matitinding pag-atake sa lupa at mas malalakas na missile at drone strike laban sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine. Noong Hulyo 9 lamang, nagpakawala ang Russia ng 700 drone sa Ukraine. Karamihan ay tinarget ang lungsod ng Lutsk na nasa hangganan ng Poland. Pinagtitibay ito ng UKRA News na binanggit na ang mga pagkalugi ng Russia ay nagpapakita kung gaano karaming sundalo ang inilalaan ni Putin para sa tangkang pagsulong na ito. Ayon sa ulat, ang 31,000 na namatay na Ruso ay mas marami pa kaysa sa bilang ng mga nasawi ng Russia sa matagumpay nitong labanan para sa Bakhmut at Avdiivka. Ang mas maraming nasawi ay nangangahulugan lamang na mas maraming sundalo ang inilalaan ni Putin sa opensiba ngayong tag-init para sa dalawang labanan na iyon, na hanggang ngayon ay itinuturing na pinakamahalagang tagumpay ng hukbong Ruso sa labas ng mga teritoryong nasakop nila noong unang mga linggo ng pananakop ni Putin. Naiiba na ang hitsura ng militar ni Putin kumpara sa nakalipas na 2 taon. Ang kanyang opensiba ngayong tag-init ay isinasagawa sa panahong nahihirapan ang militar ng Rusya sa mga problema sa kagamitan at isang hukbong puno ng mga bagitong sundalo. Ayon sa National Security Journal, nawalan na ang Rusya ng 10,000 hanggang 20,000 armored na sasakyan. Parehong malaki ang epekto ng dalawang isyung ito sa opensiba ngayong tag-init. Mas kaunting armor ay nangangahulugan na mas lantad ang mga puwersa ni Putin sa mga drone, artilleriya at putok ng baril ng Ukraine. Kamatayan sa antas na hindi pa nakita noon. Ang mga opensiba ang tanging lohikal na resulta. Ang dami ng mga nasawi na naranasan ng Rusya sa nakalipas na mahigit 3 taon ay may papel din. Marami sa mga mas bihasa at talentadong tauhan ni Putin ay patay na o naghihirap sa mga ospital. Pinalitan niya sila ng mga kontraktual na sundalo at mga conscript. Karamihan sa kanila ay walang karanasan sa militar bago sila ipadala sa unahan. Dumadaan lang sila sa ilang linggo ng pagsasanay bago sila umalis. Ipinapadala ang mga sundalong iyon para lumaban sa mga batikang puwersa ng Ukranya. At kitang-kita ang kakulangan nila sa karanasan. Marami sa mga namatay na Ruso ay parang mga katawan lang na ipinadala ni Putin sa katayan. Wala siyang ibang pagpipilian dahil kulang siya sa mas mahuhusay na sundalo at may problema ang Rusya sa mga kagamitan. Tungkol naman sa Ukraine, hindi dapat balewalain ang laki at lakas ng depensa na inilatag nito laban sa opensiba ni Putin ngayong tag-init. Itinuro ito ng The Economist na sinasabing matindi ang depensang inilatag ng Ukraine laban sa Rusya. Sa Sumy, halos napigilan ng depensang iyon ang mga puwersa ng Rusya. Ayon iyan sa The Telegraph na binanggit na noong Mayo ay nagawang sumulong ng Rusya sa Ukraine sa bilis na 55 square miles bawat araw, higit doble sa bilis na naabot nila noong Abril. Pero ang mga tuloy-tuloy na tagumpay na iyon, ang pinakamagandang nagawa ng mga puwersa ng Rusya. Pagsapit ng Hunyo, malinaw na walang tunay na kakayahan ang Rusya na magpatuloy mula roon at makamit ang anumang malaking tagumpay ngayong tag-init. Ang Institute for the Study of Wars. Sinabi ni Angelica Evans sa The Telegraph noong Hunyo 29 na
Ang kakayahang magsimula ng bago at kakaiba ay talagang wala doon para sa mga Ruso sa ngayon. Ang opensiba ngayong tag-init ay magiging pagpapatuloy lang ng ginagawa nila noong tagsibol. Ang kalamangan ng Russia sa bilang ng tao ay halos walang saysay dahil ang nabanggit na kakulangan ng karanasan ng kanilang mga tropa ay nakakatulong sa Ukraine na mapigilan ang pag-usad ni Putin. Nang huling bahagi ng Hunyo, sinabi ni Syrskyi na walang nararating ang Sumy Advance. Ayon sa ulat ng hepe ng hukbong sandatahan ng Ukraine, napigilan na ang pag-usad ng Russia sa Sumy border zone ngayong linggo at naistabilisa na ang linya ng harapan. Hindi ganoon dapat ang mangyayari para kay Putin. Dapat sana ay bumagsak ang Sumy na magbibigay sa kanya ng buffer zone at dagdag na kalamangan para sa posibleng negosasyon sa kapayapaan. Sa halip, ang mga puwersa ng Rusya ay tila sumalpok sa isang matibay na pader. Mas lalo pang nagiging malinaw ito kapag tiningnan ang dami ng teritoryong inaangkin nila sa kanilang opensiba ngayong tag-init. Nabanggit kanina na nagsimula talaga ang opensibang ito noong ika-1 ng Mayo. Sa kabutihang palad, ang Russia Matters ay naglalathala ng lingguhang ulat na sumasaklaw sa kumpirmadong pag-usad o kawalan nito ng pag-usad ng Russia sa Ukraine. Isa sa mga ulat na iyon ay mula noong Abril 30 kung saan sinabi ng outlet, humigit kumulang 44,000 at 2 milya kwadrado ng Ukraine ang hawak ng Russia, kabilang ang mga bahagi ng Donbas at Crimea na inangkin nito bago ang Pebrero 2022. Pagdating sa ulat noong Hulyo 9, ang bilang ay 4,481 na milya kwadrado na katumbas ng halos 19% ng Ukraine. Ang opensiba ngayong tag-init ay huling pagsubok na kung saan mahigit 80% ng teritoryo ng Ukraine ay hindi pa inaangkin. Putin, hindi mukhang mangyayari yan. Kaya mula simula ng opensiba ngayong tag-init hanggang Hulyo, siyam nagawang angkinin ng Rusya ang 479 na milya kwadrado ng Ukraine. Nawawalan sila ng mahigit 64 na sundalo sa bawat milya kwadrado na kanilang nakukuha. Pero mas nakakabahala, napakaliit ng teritoryong nakuha nila. Lalo na't naglaan si Putin ng 110,000 sundalo para lang sa Pokrovsk at mga 50,000 naman para sa Sumy. Kaya si Putin ay may 31,000 patay na sundalo, marami pang sugatan o nahuli. At kakaunting teritoryo lang ang naipakita para sa kinatatakutang summer offensive niya. Ano ang susunod na mangyayari? Ang pagkabigo ng summer offensive ay nagdudulot ng tanong sa lakas tao ng Rusya na mabilis na nawawalan ng mga sundalo mula noong huling bahagi ng 2024. Ayon kay Putin, kontrolado niya ang lahat ng ito kung pakikinggan ang Pangulo ng Rusya. Ayon sa The Economist, ang kanyang bansa ay kumukuha ng dagdag na 10,000 hanggang 15,000 sundalo bawat buwan kumpara sa Ukraine. Sa dulo ng Mayo, sinabi ni Putin na nasa pagitan ng 50,000 at 60,000 ang bilang bawat buwan. Bakit siya mag-aalala sa 31,000 na namatay? Isang buwan lang ng pagre-recruit ay masusolusyonan na yon. Ngunit hindi ganoon kadali. Noong Mayo, 30 iniulat ng The New Voice of Ukraine ang isang pag-aaral na nagsasabing maaaring pinalalaki ang bilang ng pagre-recruit ng Russia. Base sa pag-aaral, ang inanunsyong bilang ni Putin na 1,800 bagong sundalo kada araw sa tag-init ng 2,025 ay maaaring halos doble ng aktwal na bilang. Bukod dito, ang mga bagong sundalo ay kulang sa karanasan at mababang kalidad ang kanilang pagsasanay. At malinaw na ngayon na ang reserbang plano ni Putin, ang kanyang opensiba ngayong tag-init, ay nabigo. Hindi niya babaguhin ang kanyang estratehiya. Hindi niya kaya. Wala siyang kakayahan sa taktika para gawin iyon. Pero ang kaya niyang gawin ay magpadala ng mas maraming tao sa Ukraine para madagdagan ang kanyang bilang. Hindi mahalaga kung hindi marunong lumaban ang mga sundalong ito dahil kaya pa rin nilang sumalo ng bala. Lahat ng ito ay nakakatulong para unti-unting pahinain ang depensa ng Ukraine. Hindi ito masyadong makakatulong sa mga pagsulong na gusto makita ni Putin ngayong tag-init. Desperado si Putin para sa mga sundalong iyon upang suportahan ang kanyang opensiba ngayong tag-init. Kaya't desperado siya na muli niyang tinatawagan ang Hilagang Korea. Pagkatapos ipadala ng North Korea ang halos 10,000 sundalo sa Russia, noong huling bahagi ng 2024 na tulungan nila si Putin,
na mapaalis ang Ukraine mula sa Kursk. Umaasa ang presidente ng Rusya na magagawa rin nila iyon para sa kanyang opensiba ngayong tag-init. Ayon sa ulat ng Japan Times noong Hulyo 3, pinaniniwala ang naghahanda ang Hilagang Korea na magpadala ng panibagong 3,000 at 1,000 sundalo sa Rusya, batay sa mga opisyal ng intelihensya ng Ukraine. Hindi malinaw kung ang mga sundalong iyon ay tutungo sa Ukraine o mananatili sa Rusya. Gayunpaman, pinapalakas nila ang opensiba ngayong tag-init. Ang pananatili sa Rusya ay magpapalaya sa mga sundalong Ruso na maaaring ipadala sa frontline. Ang pagpapadala sa Ukraine ay nagpapahiwatig na ang Hilagang Korea ay nag-aalok ng mas direktang puwersang pandigma. Siyempre, hindi papansinin ni Putin ang katotohanang lalo niyang inilalagay ang sarili niya sa bulsa ng Hilagang Korea dahil sa hakbang na ito kaysa dati. Tungkol naman sa pag-usad ng Russia, hindi naman talaga sila umuusad kahit na may dagdag na mga sundalo. Inilahad ng The Economist ang opinyon nito sa mabagal na pag-abante ng Russia sa kanilang opensiba ngayong tag-init. Ang kasalukuyang opensiba ay nasa 15 kilometro kwadrado kada araw kasing laki halos ng paliparan sa Los Angeles. Noong nakaraang taon, nakakuha lang ito ng 0.038 kilometro kwadrado o 9 hektarya bawat sundalong namatay. Kahit sa mas mabilis na takbo nitong nakaraang 30 araw, aabutin pa ng 89 na taon bago masakop ang buong Ukraine. Ayon sa ulat, 89 na taon. Pasensya na, pero kailangan talagang ulitin. Isang huling pagsubok. Talaga ba, Putin? Iyan ang sinasabi mo sa mga sundalo mo kahit alam mong dekada ng labanan ang naghihintay kung tuluyang aangkinin ng Rusya ang Ukraine. Ang kalokohan ng propaganda ni Putin ay tunay na nabunyag ngayong tag-init. At ang huling bagay na dapat niyang alalahanin ay ang paglakas ng Ukraine. Hindi yon ang inaasahan noon. Noong unang bahagi ng Hulyo, pinatigil ng United States ang tulong militar sa Ukraine dahil sa mga alalahanin sa mga imbakan ng misail ng Amerika. Inalis na ang pagtigil na iyon. Nangangahulugan ito na makakatanggap muli ang Ukraine ng mahalagang misail na makakatulong sa pagtatanggol nito laban sa Russia. Posibleng mas marami pang darating dahil sa kasunduang napagkasunduan ni Pangulong Donald Trump ng United States kasama ang NATO. Noong Hulyo 10 iniulat ng Cable News Network ang mga pahayag ni Trump sa NBC na nagpapahiwatig na ang United States ay may bagong kasunduan kasama ang NATO. Kaya magpapadala ang United States ng armas sa Ukraine na popondohan ng ibang bansa sa NATO. Ayon kay Trump, ang NATO ang nagbabayad ng buo para sa mga armas na ipinapadala natin sa kanila. Magpapadala tayo ng mga Patriot sa NATO at pagkatapos ay ipapamahagi iyon ng NATO. Sinuportahan ito ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng United States noong Hulyo 10. Ang punto dito ay ganito. Mukhang aktibong naghahanap ang United States ng mga paraan para palakasin ang depensa ng Ukraine at nakikipagtulungan ito sa NATO para gawin iyon. Parehong matinding dagok ito sa opensiba ni Putin ngayong tag-init. Naniwala siya na ang pagtigil ng tulong militar ng United States ay magdudulot ng mabuti para sa kinabukasan ng kanyang militar. At tiyak siyang naihiwalay niya ang United States at NATO. Ngayon, mas hindi sigurado si Putin sa hinaharap. Malaki ang posibilidad na haharapin ni Putin ang muling lumalakas na Ukraine habang bumabagsak ang kanyang opensiba ngayong tag-init. Ang inaasahang tagumpay ng Russia ngayong panahon ay naging isang bigong pagsiklab na lamang. Mahigit 31,000 ng patay na Ruso ay sapat ng patunay para makita iyon. At habang nangyayari ang lahat ng ito, kailangan ding harapin ni Putin ang mga leader ng Europa na nag-aanunsyo ng malalaking pagbabago sa pananalapi. Magdaragdag ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng armas sa kanilang arsenal na posibleng ibigay din sa Ukraine. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita ukol sa humihinang opensiba ni Putin ngayong tag-init.